Good morning po! Morning! Ay, di ko na po pala mauulit. Good morning po! Morning! Gising na po ba ang mga anak ng Diyos na nagsiserve? Amen! Ay, parang pong mahina. Gising na po ba ang mga anak ng Diyos na nagsiserve? Amen! Amen! Sana po, kasi po last week, tinapik po ni Pastor yung challenge to serve the church. Tapos, takeaway ko po doon is, sana po, hindi po tayo kasama sa mga Christians po na hindi po nag-church, out of laziness po. At, kung kasama man po tayo, ito na po yung calling natin para po mag-serve para kay Lord. Sa umaga po ito, bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko po ang lahat na manalangin. Sabi po sa Matthew 7, verse 7 to 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks, it will be open. Let's pray po. Yes, Lord God, Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon, dahil muli po, nandito po kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, para po magbalik po ng papuri, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na wala pa dito, Panginoon, ikaw na po ang mag-guide, Panginoon, sa kanila at mag-protect, katulad po ng pagpuprotekta mo po sa amin na nandito na po sa inyong mga bahay, sambahan, Panginoon. Pati po sa mga ka-church po namin, Panginoon, na nasa online church, Panginoon. Gayon din po, sila din po ay yung protektahan, Panginoon. I-guide mo po sila, Panginoon, para po, katulad po namin ay masaya rin po sila na magsasamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. At ikaw na rin po ang bahala sa aming internet connection, Panginoon, na huwag mo po hayaan, Panginoon, na may makagambala nito, Panginoon. Alisin mo po lahat ng gawa ng kalaban sa umagang ito, Panginoon. Na sa ganun, Panginoon, ay maayos po nilang maririnig, Panginoon, ang message mo po, Panginoon, para sa araw na ito, Panginoon. Lord God, thank you po sa magandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Sorry po sa mga kasalanan po namin na nagagawa sa araw, Panginoon. At pagkalinisin mo po ang aming isipan, Panginoon, sa araw na to, na kung sa ganun po, Panginoon, ay maayos po namin na maisa sa puso at maisa sa buhay, Panginoon, ang iyong mensahe para sa araw na to, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa service na to, Lord God, Panginoon. Huwag mo pong hayaan ng may kung ano man po ang gawa ng kalaban, Panginoon, na maging dahilan, Panginoon, para po masira, Panginoon, o makagambala, Panginoon, sa iyong araw, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa lahat. Tunay po na napakabuti niyo sa umagang ito para sa amin, Lord God. Pagising pa lang po namin sa umaga, blessed na po kami, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon. Ito lang po ang aming samot-langin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen, amen, and amen. Sabi po sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spirit songs with thankfulness in your heart to God. Sabi po dito, thankfulness sa puso natin. Kasi po, nasabi po sa akin before na ang pagkanta daw po para sa Panginoon, ang pag-worship po para sa Panginoon ay is a form of prayer daw po. So, dito pa lang po, napapabalik na po natin yung papuri natin sa Panginoon, sa kabutihan niya sa atin po, sa ating mga anak niya. So, handa na po ba magpuri ang mga anak ng Diyos para sa Kanya? Amen! Handa na po ba tayo pumalakpak para sa Panginoon? Amen! Amen! Tinatawagan ko na po ang music ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Magandang umaga po! Ba't wala naman po sumagot sa akin? Magandang umaga po! Morning! Ayun. Parang mga inaantok pa kayo. Si Pastor Boy naantok pa. Bago po tayo
magsimula, tayo po muna yung magsitayo. At dahil nakikita ko po na ang bawat isa ay medyo inaantok pa, maaari niyo po bang bigyan ng Panginoon ng 3 talon? Talon, 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 talon! Ang hina! Ang hina! 4 yun, hindi ako. Ang hina po ng mga talon, parang hindi kayo nag-isip. Isa pa po! Talon, talon, talon! Ayan! Gising na po ba? Yes! Si Pastor parang hindi mo din daw po. Hindi, joke lang po. Ginigising ko lang po para po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon ay may energy tayo. Amen po ba? Amen. Sinasabi po sa mga awit 147:1, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod. Amen? Amen. Kaya halina't mga kapatid at papurihan natin ang ating Panginoon. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sa kaibigan, magpamalangit ng lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng tao, makinig ang mga nilala. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Ito pa, halina't purihin natin ang ating Panginoon. Ay na at napuri, taas ang ngalan ng ating Panginoon. Panginoon, sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sa kaibigan, mamalangit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng tao, makinig ang mga nilala. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang tunay, siya ang ilaw ng ating bayan. Tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ang nagligtas, ang mapawalang Panginoon. Isilang sa lahat ng tao, mga nilalang sa Diyos. At mapabilang sa Kanyang kaharian. 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 Yes, Lord! Amen! Sa ating pong pagpapatuloy ngayong umaga, tayo po ay dadako sa isang napakagandang verse. Sinasabi po sa Pahayag 4:11, karapat dapat ka, Panginoon naming Diyos,
na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila'y nilikha at pinairan. Sa ating pong magpapatuloy ngayong umaga, tunay po na yung challenge natin ngayon, month na to, tunay po na napakahirap para po sa bawat isa. Amen po ba? Tunay po na mahirap yung challenge na binigay sa atin ng Panginoon. Challenge to serve. Tunay po na kung kailan tayo magpapagamit at willing magpagamit sa ating Panginoon, doon tayo laging nagkakaroon ng agam-agam sa ating mga sarili. Doon tayo laging napapatanong sa ating Panginoon. Pero tunay na sa mga ganong bagay, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. At tunay na tayo'y lagi niyang pinanghahawakan every time na may ganun tayong pakiramdam. Kaya, ngayong umaga po, ilagay po natin yung ating kanang kamay sa ating mga puso. At habang tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon, habang tayo po ay umaawit sa ating Panginoon, kung ano man po ang nilalaman ng puso ng bawat isa, ay itulog po natin ito sa ating Panginoon. Kung ito'y kabigatan man, kagaanan man, isurrender natin sa ating Panginoon. Dahil tunay na ang lahat ng nilalaman ng puso ng bawat isa ay ang ating Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya sabay-sabay po natin purihin at awitan ng ating Panginoon. At sa aking puso ay hindi na malaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko, liban sa buhay kong galing sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama, at mga bagay na tinuring ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa Diyos
sa'yo. Ano pa ba maihahandog mo? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at ang kanilang pinulong kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog mo? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh, Jesus. Salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa sala ay sa'yo lamang Diyos nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay magpupuri pa sa sala. Yes, ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Yes, O Lord. Tunay, O God, Lord, na sa'yo lamang namin iaalay ang lahat. Sa'yo lang namin ibibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat, O God, Lord. Dahil tunay, O God, na itong lahat ng ito ay galing sa'yo, O God, Lord. At ang lahat ng ito ay para lamang din sa'yo, O God, Lord. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming samot panalangin. Amen, amen, and amen. Amen po. Sabi po sa kanta, Diyos, O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo. Kanina po, pagkagising ko po ng madaling araw, yung prayer ko po is, sorry po, maaari na po kayo umupo. Sorry po, nakalimutan ko. Kanina po, pagkagising ko po, continue po ako. Pagkagising ko po kaninang madaling araw, ito po yung prayer ko. Kasi, matagal-tagal na rin po kasi akong hindi nakapunta dito sa unahan para po mag-serve sa Panginoon. So, tunay po na yung team po natin ngayong month ay napakahirap po. Para po sa katulad ko po na Christian na hindi na po sobrang attentive po para po sa pag-serve po sa Panginoon. Kaya sabi ko po kay Lord kanina, Lord, kakayanin ko po ba to? Kaya ko po ba to? Magagawa ko po ba
i-deliver po ng maayos yung mga sasabihin ko po para po sa kapurihan mo sa umagang to. Tapos po, na ano ko po, na sabi ko, ay, para to kay Lord eh. Kahit kung matagal na po ako hindi nag-host, kakayanin ko po. So, nabibless lang po ako sa kanta na inawit natin ngayon kasi tunay po na napakabuti ng Panginoon. At dahil po napakabuti ng Panginoon, may mga kabataan po na mananampalataya na nagpagamit po para po magbalik ng papuri para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang medium po para po sa kanila pong special number. Nilayas ko. Gerald! Amen po. Palakpakan naman po natin yung mga nag-perform sa unahan. Tunay po na napakabuti po ng Panginoon sa buhay nila. At ngayon po, ako rin po ay blessed na blessed dahil po muli, nandito po ako sa inyong harapan para po manguna sa service po na ito. A little testimony lang po kung papayagan niyo po ako. Sige na po, ayun, charot lang po. Yung about po sa hosting na to, nasabi na po siya last month pa po, kung ano po yung pagkakasunod-sunod niya. Tapos,
last week po, si Ate Dar na po yung nagsalita. Tapos sabi ko, hala, pagkatapos mo kasi ni Ate Dar, ako na po yung susunod. So, a week po, nag-i-start na po talaga ako mag-isip ng script ko or kung paano po ba yung pagkakasunod-sunod na gagawin ko. Tapos po, dumaan po yung isang linggo na yon na wala po akong nasusulat kahit isa. Parang nauna pa po yung pag-breakdown ko kasi po may masulat akong word para po sa script ko na to. Then, kagabi po, nag-chat po si Ate Hana sa akin. Tinatanong daw po ni Ate Dar kung ready na daw po ako para sa umagang to. Tapos po, nakita ko doon kasi po, nung ginagawa ko po yung script ko to, wala po akong maisip. Kasi po, hindi po ako makagawa kahit isang salita po. Tapos sabi ko, Lord, ito na po ba yung way mo of saying na kaya ko to, na dapat ko na to simulan kasi may mga tao na naniniwala sa akin. So, doon pa lang po sa a simple text po na yun, makikita po natin na pag kinakabahan po tayo, pag may agam-agam po talaga tayo, nandun po si Lord sa tabi natin. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Ginaguide niya pa rin po tayo through ibang tao para po makaya na natin yung mga bagay na akala po natin hindi po natin kaya. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga leaders po ng church na to kasi po ginagabayan niya po talaga yung mga member na akala po nila hindi po nila kaya. Then, isa pa po sa motivation ko kagabi habang ginagawa ko to is yung sinabi po ni Pastor sa mga disciple niya na kung hindi mo kaya ngayon, magbigay ka ng oras kung kailan mo kaya. Tapos sabi ko, oo nga no, bakit hindi ko kaya? Para naman to kay Lord at hindi ko kakayanin. And ito rin po yung pumapasok sa message natin last week. Ang challenge to serve the church po. Parang ito na po yung nagpapakita na kailangan na po talaga natin mag-serve para sa church and para kay Lord. Then, sabi ko po doon na napakabuti po talaga ng Panginoon kasi po, nandito po ako sa harapan ninyo. Nag-serve na po sa Panginoon na kinaya po, na kinakaya na papurihan siya sa pamamagitan ng pagsasalita ko rito. Kaya po, kung gusto nyo rin po na ma-lift up or makarinig pa po ng mga salita galing sa Panginoon para po mataas po yung mga motivation natin, handa na po ba tayong makinig para sa message ni Lord? Yes! Ay, ate, handa na po ba tayong makinig para sa message ng Panginoon? Yes! Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Noel Pontanos. Thank you, Nak. Maraming salamat din po sa music team, tsaka sa mga dancers natin, no? Praise God, puri ng Panginoon sa inyong mga buhay, no? Napakaganda ng mga awitin kanina, tsaka yung tugtog kanina, alright? So, sa pagkakataon po na ito, ina-encourage ko po yung bawat isa na kumuha na po ng ating mga prayer request. Meron po ba? Nakuha na po ba yung ating mga prayer request? Sinabi ng Lord sa kanyang mga salita sa Jeremiah, sabi niya rito, kung tayo daw po ay lalapit, tayo tatawag at dadalangin sa Kanya, siya ay tutugon o tayo ay Kanyang diringgin. Amen? At sa umagang ito, no, ito yung ating i-claim. Right? Sa ating mga prayer request sa umaga pong ito, no, sabihin natin sa Lord, Lord, narito kami, tatawag kami. Narito kami, dadalangin kami. Lalapit kami sa inyo. Right? Kasi ito yung pangako ng Lord eh. Kung tayo daw ay tatawag, lalapit, at dadalangin sa Kanya, tayo daw ay Kanyang diringgin. Amen? So tayo lahat ay muling magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Inanyaya ko po ang bawat isa na tayo po'y lumuhod sa harapan ng Lord at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Praise God po.
dakila, Lord, tulad ng sinabi mo, Panginoon, kung kami, Lord, ay lalapit, tatawag at dadalangin sa iyong pangalan, Panginoon, kami nga, Lord, ay inyong diringgin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, narito kami, O Ama. Nagpapakumbabang lumalapit, Lord. Nagpapakumbabang tumatawag. At nananalig, Lord, na kami, Panginoon, ay inyong diniringgin, Panginoon. Narito, Lord, yung aming mga prayer request, O Lord God. Ikaw nga, O Diyos, ang kumilos, Panginoon. Nawa, Lord, maranasan namin ang iyong pangako, O Ama, na kami nga ay iyong diringgin, Panginoon. Sa lahat, Lord, ng aming mga alalahanin, mga karamdaman, Panginoon, lahat ng mga pinagdaraanan namin sa aming buhay, O Ama, sa iyo namin ito'y pinagkakatiwala, O Diyos. Lord, yung mga hawak namin ng mga prayer request sa umaga pong ito, Panginoon, ito, Lord, ay aming itinataas, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kapangyarihan, Lord God. Tunay, Panginoon, walang imposible sa iyo, Ama. Lord, sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Lord, na ilapit ko sa iyo, Ama, ang aming Madam Admin, Lord. Samahan mo po siya, Panginoon, kasama nila Ezra, Lord, ang kanilang pamilya, Lord, na nasa Dubai, Panginoon. At salamat, Lord, sa iyong biyaya at iningatan mo sila, Panginoon, sa gitna ng bagyo, Lord. But again, Panginoon, hanggang ngayon, Lord, may mga baha pa, O Diyos, may mga road pa, Panginoon, na hindi pa kayang i-access, Lord. Kaya, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O Ama, pinagkakatiwala ko patuloy, Lord, ang kaligtasan nila, Panginoon, doon sa Dubai, O Lord Jesus. Ganun din, Panginoon, yung mga kapatid, Lord, ng aking may bahay, Panginoon, na Sister Leslie, Lord Jesus, nawa, O Diyos, sa kanilang pagbabalik ng Dubai, O Ama, ay hindi na nila tatlan, Lord, yung pinsala, Panginoon, ng bagyong ito, Lord God. Lord, dinalapit ko rin sa iyo, Panginoong biyaya, Lord, yung mga estudyante mo sa yung bahay sambahan, Lord God. Ngayon, Panginoon, ay nasa last quarter na sila, Panginoon. Dalangin ko, Lord Jesus, ang patuloy na pag-sustain mo, Lord God, ng karunungan sa bawat isa po sa kanila. Lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, yung baon, Lord, at higit sa lahat, yung pag-iingat mo, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Lord, sa kanilang pagpasok, sa kanilang eskwelahan, Panginoon. Kung sino man, Lord, yung mga bumabiyahe pa o naglalakad lamang, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang pag-iingat mo po sa kanila, O Lord God, lalo na, Panginoon, na sobrang init ng panahon, Lord, dito sa aming bansa, O Ama. Nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, Lord, ang aming mga government officials, Lord Jesus. Nawa ikaw din ang maghari sa bawat isa, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kaayusan, ng kapayapaan, O Ama, yung usapin, Lord, doon sa mga karagatan, Panginoon. Ikaw nga, Lord, ang siyang maging mediator, Lord Jesus, ang dalawang bansa, Panginoon, ng bansang Pilipinas at ng bansang China, Lord God. Ganun din, Panginoon, inilalapit ko rin sa iyo, Lord, yung kaguluhan, Panginoon, sa Israel, Panginoon, sa iyong bansa, Lord Jesus. I pray, Panginoon, ng kapayapaan, Lord Jesus, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga may karamdaman, O Ama, sila Sister Maricar, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang ikaw ang kumilos, Panginoon, sa kanya, O Diyos. Nilalapit ko siya sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, O Ama. Balutin mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Lord Jesus. Ganun din, Panginoon, si Nanay Sari, Lord, sila Nanay Soli, Panginoon, sila Tita Det, Lord Jesus, at mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, O Ama, na may mga pinagdaraanan sa karamdaman, Panginoon, at maging emotional man ito, Lord, o pamilya man ito, Panginoon, sa iyo namin sila itinataas, O Ama. Lord, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito, O Diyos, ay itinataas din namin sa iyo, Lord Jesus. Ang pagpapahayag, Panginoon, ng iyong mabuting balita, O Ama, dalangin ko, Lord, ang patuloy na karunungan, O Diyos, na ibigay mo sa akin, Panginoon. As I deliver your message, Lord, sa umagang ito, ilagay mo ako, Panginoon, sa pinakamababa, O Ama, nang sa gayon ikaw ang maitaas sa aming harapan, Lord Jesus.
ang ningning ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang siyang ma-reveal sa umaga pong ito, Panginoon. Kumilos ka nga, Lord, hindi lang sa amin na naparito sa face-to-face, bagkus ganoon din sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, Panginoon, mga kapatiran, Lord, na nasa malalayong lugar, na makakaabot, Panginoon, ng live streaming na ito, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin, O Ama, sa umagang ito, Lord. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami, Lord, ay patuloy na mananalig sa iyong pangako, O Diyos, na kung kami, Lord, ay tatawag, lalapit at dadalangin sa iyo, kami nga, Panginoon, ay inyong diringgin. Kaya maraming salamat, Lord, sa umagang ito na kami, Lord, ay pinagkalooban mo ng assurance, Lord Jesus, na bibitbitin namin, Panginoon, ang iyong mayamang biyaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyo, salamat. Ito ang aming sabot panalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na nag-iisang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Amen, amen, at amen. Praise God. Hallelujah po. Yan, purihin po ang Panginoon. Ngayong umaga po ito ay panibagong challenge na naman. Alright? So, kanina, no, ang dami ko naririnig na sinasabi, ang hirap ng challenge. Amen po ba? But again, ulitin ko po ang meaning ng challenge. Ito po hindi para tayo ay mahirapan, para sumuko, but para daw tayo ay mag-improve, para tayo ay mag-excel, tayo ay lumago. Amen? So, nawa, as we take the challenge every Sunday, no, ito yung ano, no, ito hindi yung hirap, Lord, okay? Hindi yung hirap yung mag-manifest sa atin, but yung paglago. Okay? We are challenged to grow. Okay? We are not challenged para tayo ay mahirapan. Okay? We are not challenged to have a burden, but we are challenged to grow, to excel. Okay? Na tayo ay lumayo o lumabas doon sa ating comfort zone. Okay? So, ako nagpapasalamat sa Panginoon nung makikita ko yung mga dancers natin. Right? So, kanina pinapakanta ko eh. Sabi ko, talagang gusto yata talagang tumakat, sumayaw lang ah. Okay? Talagang na kumanta. Okay? Pero, I believe na may mga tinatago din mga talents yung mga yan, no? Sa pagkanta. Alright? So, bago ko tuloy magsimula, no, gusto kong i-welcome yung ating mga kapatid, no, mga kaibigan, diyan po sa ating Home Church. Okay? Welcome po kayo sa Jago SR Church po. Alright? So, ano ba itong challenge natin ngayong umaga po ito, Ate Pia? Ano nga po yan? Yan. We are challenged to serve people. Okay? So, nung unang linggo, we are challenged to serve God. Pangalawang linggo, we are challenged to serve the church. Ngayon naman, we are challenged to serve people. Okay? Hindi lang yung church ng Lord, okay? Sabihin, hindi lang every time na pupunta tayo sa bahay-sambahan, doon lang mararamdaman o doon lang makikita yung pagiging mananampalataya natin. Okay? Doon lang natin mapapakita na we are holy, we are good because our God is good. Amen? Pero naparito tayo, okay? Kasi nais ng Lord for us to serve people din. Okay? Sino-sino yung mga people na yan? No? Naalala ko tuloy yung yung parable of Good Samaritan, di ba? Sabi doon, sino ba ang aking kapwa? Alright? So, sino nga ba yung aking kapwa? Amen? Sabi ko dito, yan, when we say serving people, paano kaya ito? Okay? Sa ating mga pamamaraan, how do you serve people? Sige nga. Sinong sasagot? Sige na. Paano ka nagsaserve sa people? Bilang mamamayang Pilipino. Meron ba? Ha? Wala? Susundin yung utos. Ano yun, Saliver? Meron mo nakikita ko sa isipan mo eh. Wala? Naku, tayo dyan. Walang gusto maglingkod. Susunod ka sa utos. Ha? Susundin mo yung utos niya. Susundin mo yung utos niya ng people.
Pag sinabi ng people, batukan mo yung katabi mo, papatukan mo. Because you want to serve people. Tama ba yan? Ano pa? How do you serve people? Make sacrifices? Yes, praise God, no? Anong klaseng sacrifice po yan? Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa Kanya. Sige, sa'yo naman lang. Ha? Mas mukhang payat ka kaysa sa akin. Ganun po ba yan? Ano ba? How do you serve people? Sa pagtulong, amen, no? Kapag yung may nadadapa, imbis na pagtawanan mo, tulungan mo siya. Tama mo ba? Sige, Joy. Make them, ano ulit? They are worth it. Grabe, yung tatanungin itong mga to eh. Nadumudugo ilong ko rin sa mga to eh. Di ba? O paranas natin sa kanila, no? Yung work nila sa buhay natin, okay? Yung work nila sa buhay nila, okay? Kasi marami sa panahon natin ngayon, di ba? Yung mga, ang daming nagda-down, di ba? Lalo sa ibang bansa, ang daming nagsisuicide eh. Okay? Kaya sabi ko talagang blessed tayo, yung mga Pilipino, talagang matitibay ang loob eh. Amen? Sa ibang bansa, ang dami mga estudyante, di ba? Mga nagpapakamatay talaga sila eh. Okay? Kasi siguro may mga or walang mga tao, okay? Walang mga tao na nagpapakita o nagsasabi sa kanila yung tunay nilang halaga. Okay? So pakiramdam nila wala silang halaga sa mundong ito. Kaya nagpapatiwakal sila. Ang lalim. Papatiwakal. Okay? Amen? Pero ano nga ba ang tinuturo ng Bible as we serve people? Okay? Pero yung mga sinasabi nyo naman, tama naman lahat yun. No, hindi ko masinabing mali po yun. Pero ano pa ba yung nais sabihin ng Panginoon sa atin kung paano tayo dapat nagsiserve sa ibang tao? Okay? Buksan po natin yung ating mga Bible sa Book of Acts, chapter 3, verses 1 to 10. Okay? Sabi niyo dito, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nila nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilibusan. Verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka at lumundag." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila. Naglakad, lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Verse 9, nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanila. Amen. No, praise God. Napakagandang kwento po nito. Amen po ba doon? No, alam niyo po, nung piniprepare ko po itong message ng Lord, ako'y nananalangin sa Panginoon. Okay? At nung prepare ko po kasi ito, okay, buong buwan po kasi ito prepare ko. Nung nakita ko yung ipapahayag ko sana is yung parable of Good Samaritan. Okay? Kasi ano talaga yung sinabi nung teachers of the law, nung tanong niya na, sino ba ang aking kapwa? Okay? So, sabi ko, ganda nito for serving people. But, yung revelation ng Lord, nung tayo po ay nag-Bible reading, okay? Dadaan ako din sa Acts chapter 3, sabi ko, wow, praise God! Nabago. Okay? Nabago yung nais sabihin ng Panginoon ngayong umaga pong ito. At nakita ko dito, sabi ko rito, no, marami ho tayong matututunan eh. Dito po sa Bible characters na sinabi po dito sa ating passage.
Okay? So, isa-isahin po natin yon. Sabi ko dito, sino-sino ba yung mga Bible character dito? Okay? Una, makikita natin dyan yung lalaking lumpo. Okay? Yung crippled man. Right? Tapos, susunod doon si Peter at saka si John. Yan, yung ating Bible character ngayong umaga po ito. Okay? So, sa umaga ito, no, unahin natin yung yung ang tawag dito, pinakabida. Okay? Pinakabida ng istorya. Ito yung walang iba kundi yung crippled man. Okay? Yung lalaking lumpo. Right? So, paano ba ito ipinakilala dito sa ating passage? Ngayong umaga po itong lumpong ito. Sino ba itong lumpong ito? Itong lumpong daw na ito, nilarawan ito, ano daw yun? Una, he is, crippled since birth. Sabihin, pinanganak siya, lumpo na po siya. Okay? Lumpo na siya nung siya, siguro, nung lumabas siya, kasi since birth nga eh. Amen? No, sabi ko dito, lumpo siya, nagsimulang ng isilang. Okay? Nakita ko dito, since lumpo nga siya, no, hindi talaga siya, or hindi niya na-experience yung pakiramdam na yung ating paa ay lumalakad sa lupa, sa simento. Amen po ba doon? Di ho ba? Parang ang pangit, no? Parang, kayo, na-imagine nyo ba yun? Na-imagine nyo ba na ano yung mga bagay na pakiramdam nyo since birth ganito na kayo? Tapos, makikita nyo yung ibang tao, buti pa sila ganito. Di ba? Parang ang hirap sa pakiramdam, right? So, pangalawa, ano yung sinabi dito? Yan, he is helpless. Okay? Bakit helpless? Kasi nga, bilang lalaking lumpo, wala na siyang ginawa kundi mamalimos. Wala siyang ibang inaasahan, kundi yung limos na binibigay sa kanya ng tao. Amen? Sabi ko dito, yan, kasi hindi niya kayang maglakad, kailangan may magbuhat pa sa kanya para lamang makapunta doon sa templo. Right? So, he is being helpless talaga. Kailangan talaga ng tulong. Right? So, pangatlo, ano daw yan? Yan. Pangatlo, sabi sa verse 3, all his life, he is looking and begging for mercy. Amen? Sa buong buhay niya, kasi nga, since birth, siya nga ay hindi na makalakad. Okay? At pakita natin yung sa verse 3, sabi nito, araw-araw siya dinadala sa templo. Okay? So, meaning, araw-araw siyang namamalimos. Araw-araw siyang humihingi ng habag sa mga taong pumapasok doon. Amen? Sabi ko nito, dahil sa kanyang ikinabubuhay, masasabi ko na siya ay, ano yun? Yan. Living in shame. Di ho ba? Di ba nakakaya yung gano'n, yung namamalimos ka lang? Tama ba yun? Sino dito madalas manghingi? Kaya dito, nangingi ka. Joke lang. Di ba? Tama? Sino dito yung mahiyain? Yung bang sasabihin ng nanay, uy, punta ka muna sa kapitbahay. Meron pa bang ganyan ngayon? Hingi ka muna kay nung kanin, baka may tira sila. Meron pa bang ganyan ngayon? Dati kasi uso yun eh, di ba? Uy, punta ka muna kay ninang mo. Sabihin mo, naubusan ka ng kanin. Hingi ka ron. Di ba? Meron po ngayon, parang wala na yata, meron pa rin po ba sa inyo gano'n? Wow! Di ba? Minsan, pag ikaw yung inutusan, nakakaya. Tama ba? Parang, kunwari, lalabas ka. Kasi nung araw, gano'n ako eh. Kunwari, lalabas ako dahil nga mahihain si pastor. Babalik agad ako. Mawalan na rin daw po silang kanin. Pero totoo, hindi talaga ako lumapit doon. Okay? Kasi na nahihiya ako. So imagine, itong lalaking ito, araw-araw siya nandoon sa templo. Right? Talagang masasabi ko, he is living in shame. Alright? Siguro talagang nilulok niya lang talaga yung kanyang pride para lang doon sa kanyang limos na hinahangat. Okay? Doon sa mercy na kanyang hinahanap. Okay? At syempre, dahil nga since birth, lumpo na siya, okay? Wala siyang inaasahan, helpless siya. Siya ay, tawag dito, namumuhay sa kahihiyan. Wala na siyang ibang inasahan, kundi humingi, maghanap ng habag sa ibang tao. Huli-muli, syempre, ano yan? He is living a miserable life.
Amen? Hindi ba parang napaka-miserable ng ganitong buhay? Amen? May kapansanan ka na wala ka pang pamilya. Walang sinabi dito eh. Di ba? Hindi sinabi dito na ang kanyang pamilya ay dinadala siya. Pero sinabi dito, binubuhat siya papunta doon sa templo. Okay? Siguro kung may pamilya siya, I don't think na magagawa yung pamilya niya mismo magdala sa kanya. Tama po ba yun? So, ibig sabihin talagang napaka-miserable ng kanyang buhay. May kapansanan na siya, wala pa siyang pamilya na tumutulong sa kanya o pwedeng sumuporta sa kanya. Dahil since birth, siya ay lumpo. Amen? Diba? So, nai-imagine po ba natin kung anong itsura itong lalaking lumpo po na ito? Okay? Imagine, sabi dun sa Acts chapter 4 verse 22, kung ilang taon na po itong lalaking lumpo na to, makikita nyo dyan sa Acts 4:22. Siya ay 40 years old. Grabe. So 40 years old. Lagay na lang siguro natin sa minus na lang natin yung 10 years old niya. Okay, yung 11 na lang hanggang 40. Ilang taon? 30 years. 30 years siyang araw-araw binubuhat papunta doon sa templo. Di ba napaka-miserableng buhay nito? Amen? Tayo nga eh. 2 araw ka lang na walang pang-ulam, namumroblema ka na, pakiramdam mo, kawawa ka na. Amen? Pero, ilang taon to? 40 years. 40 years, araw-araw, he is begging for mercy. 40 years, araw-araw, nilulunok niya yung kanyang pride para lang magkaroon ng limos. 40 years, araw-araw talagang hindi siya nakakalakad. Yun ang ginagawa niya araw-araw. Humingi, maghanap ng maglilimos sa kanya. How miserable life is. Amen? Ang hirap po ng ganong buhay. Sabi ko rito, bakit ko po ito sinasabi, itong karakter ng lalaking lumpo po na ito? Dahil sabi ko dito, no, ito pong mga pinagdaraanan ng lalaking lumpo, yung 5 na yan, ay hindi po nalalayo sa salitang kasalanan. Okay? Sabi ko rito, no, makikita natin sa Book of Genesis chapter 3, no, dahil nagkasala si Eva at Adan, yung unang tao, pumasok ang hirap. Pumasok ang karamdaman. Pumasok ang kamatayan. Amen? So, yung mga pinagdaraanan ng lalaking lumpo na ito ay tunay, hindi siya nalalayo sa kasalanan. O ang ugat nito ay kasalanan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 20 at 21, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkakasala ng isang tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. Amen? At dahil, tulad nung lalaking lumpo na yon, because of sin, sabi ko dito, tulad nung lumpo, we are helpless. Dahil sa kasalanan, gaya nung lumpo na yon, we are helpless, mga kapatid. Para tayong lumpo. Dahil sa kasalanan. Sabi ko rito, dahil sa kasalanan, we are in need of mercy. Amen? Dahil sa kasalanan, talagang dapat hanapin natin, humingi tayo ng habag sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko rito, because of sin, gaya nung lalaking lumpo na yon, we are living in shame. Amen? Siguro naman wala ditong nakagawa ng kasalanan, proud ka pa. Amen? Tama po ba? Walang ganun siguro dito. Ibang nakopya ka lang, proud ka pa. Di ba? Uy, ba't pareho kayong perfect? Siyempre, pinopyahan ko lang siya. Wala naman siguro ganun. Tama po ba? Ang hiling ka natin mag-deny eh. Kapag may nagagawa tayong mali, di ba? Hindi ako yun. Hindi ko ganun, ba't ko gagawin yan? Di ba? Ganun tayo. Amen? But because of sin, tunay ho, we are living in shame. Walang kasalanan na masasabi kong proud ka na ipagsigawan.
sa buong mundo. Amen? Sabi ko rito, at because of sin, gaya ng lalaking lumpo na yon, it will lead us to a miserable life. Amen? Yan, when negative things happen because of sin. Yes. Kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, gaya ng lumpong yon, we are living a miserable life. Yes, sasabi ko, marami kang pera ngayon, pero how about your spirit? Your spiritual life. Amen? Tunay mo, it will lead us to a miserable life. Sabi ko rito, yan, but dahil napakasagana ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nang tayo daw po ay makakilala, manalig at tanggapin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay, ang lahat ng ito ay na-wash away. Amen? Hindi ka na ngayon namumuhay sa kahihiyan. Hindi ka na ngayon namumuhay sa pagiging helpless. Hindi ka na kailangang humingi pa ng habag because the mercy of the Lord is upon you na. Amen? Kasi nga, ang lahat ng kasalanan ay na-wash away na. Simula nung araw na ikaw ay nanalig at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba doon? Di ho ba? Napakaganda nun. Napakagandang balita nito. Alright? Na sa pakiramdam mo, ang pangit ng buhay mo, but because of Jesus, because of the Lord Jesus, all things has washed away. Nawala na lahat ng yun. Di ba sabi ng Panginoon, gumagawa ako ng bagong bagay. Amen? Sabi niya sa Revelation, I am doing new things. Amen? Di ho ba? Sabi ko dito, meron akong tanong. Ang tanong, sabi ko rito, kung talagang naniwala tayo na na-wash away na yung mga kasalanan sa atin, naaalala niyo po ba yung araw na kayo po ay tumanggap sa Panginoon? Paano po kayo tumanggap sa Lord? Meron po ba? Through prayer. Paano po through prayer? Yung bang nung kayo po ay makasalanan, bigla-bigla sinabi mo, parang makasalanan yata ako. Lord, forgive me. Nanalangin po ba kayo ganon? May nag-share. Amen? Praise God. Di ba may nag-share? May nag-invite. Tama po ba ron? Di ba? Walang masasabi ko na mananampalataya na biglaan na lang. Okay? Ha? Kristyano ako. Wala akong ganon. Okay? Di ba? Even ako po, bagamat ako po ay lumaki sa Christian family, ako po ay naniniwala na kung wala yung mga tao na nag-encourage sa akin na tanggapin ng Panginoon ng lubusan, kahit sabihin natin na tatay ko ay pastor, tingin ko hindi pa rin ganito eh. Amen? But may mga tao ginamit si Lord na hindi ko inaasahan. Akala ko noon, Kristiyano na ako eh. Kasi nabaptize na ako. Right? Pero still namumuhay ako sa kamunduhan. Alright? Pero dumating yung pagkakataon na may mga tao na pinadala si Lord sa aking buhay. Yun yung mga tao na mas lalo kong nakilala ang Diyos sa buhay ko. Amen? Same doon sa lalaking lumpo na yon. Hindi niya na-receive yung instant healing by his own. Sa sarili niya lang. Okay? May taong lumapit sa kanya. Si Peter at si John. Tama po ba yun? Walang biglaan. Right? Lalong-lalo na sa relasyon sa Panginoon, walang biglaan. May gagamitin ng Panginoon. Amen? Gaya ni Apostle Paul. Diba? Baka sabihin nyo, Pastor, si Apostle Paul, nung naglalakbay siya doon sa road of Damascus, bigla siyang natumba. Okay?
Kaya biglaan yun, walang sa kanya sa Panginoon. Kaya tignan nyo ho, nung after niyang mabulag, okay, dinala siya sa isang bahay. At kinausap ng Panginoon si Ananias. Amen? Na ipanalangin si Saulo o si Pablo. Meron eh. Amen? Merong ginamit ang Panginoon. Sabi ko rito, tulad sa ating Bible passage, mas nahayag ang Panginoong Jesucristo sa lalaking lumpo na yon nang siya ay lapitan nila Peter at John. Natanggap ng lalaking lumpo, hindi lang yung hinihingi niyang limos, but natanggap niya kung ano talaga ang kanyang kailangan sa kanyang buhay. Amen? Sabi ko rito, nang siya ay lapitan at ipanalangin nila Peter and John, in Jesus' name, hindi lang ang kanyang physical na kagalingan ang kanyang natanggap, but higit sa lahat ang kanyang spiritual na kagalingan. Amen? No, makikita natin sa verse 7 and verse 8, ano sinabi diyan sa ating passage, Acts 3. Sabi niya diyan, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. So, gumaling na yung kanyang physical na katawan. Sabi ng verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Amen. Hindi ba? Hindi lang yung kanyang physical na kagalingan ang nakuha niya. Bagkos yung spiritual na buhay, nagkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Nagkaroon siya ng dahilan for him to praise the Lord. Amen? Kaya naman yung iba eh. Imagine ninyo, 40 years, dinadala siya sa templo, hindi siya nagpupuri sa Diyos, kundi nangihingi lang siya ng limos. Pero nung na-encounter niya sila Peter and John, nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, tinanggap niya yung kanyang physical na kagalingan. Ano sabi? Naglakad siya at palukso, naglundag, na nagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. And that is serving people, mga kapatid. Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Higit pa po sa pagtulong natin sa ibang tao, higit pa po ito sa pagbibigay natin na kung ano yung kaya mong ibigay na halaga, ang kaya nating ibigay sa kanila. Gaya ni Peter and John. Ito yung serving people na gustong ipakita sa atin ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Sabi ko rito, can we imagine what would happen kung walang Peter and John na lumapit at nanalangin doon sa lalaking lumpo po na yun? Amen. Na-imagine ba natin kung walang Peter and John? Ano yan? Lumpo pa rin siya. Amen. Di ba sabi ko rito, malamang patuloy siyang mamumuhay bilang helpless. Patuloy siyang mamumuhay na sa kahihiyan because he is a crippled man. Sabi ko rito, and the worst is, mamamatay na lang siyang miserable ang kanyang buhay. Amen? Di ba nakakalungkot po yun? Without Peter and John na nakilala niya, walang Peter and John na nagpakilala sa kanya sa Panginoong Jesucristo, malamang, sabi, lumpo pa rin yun. Helpless pa rin. At higit sa lahat, mamamatay na lang siyang miserable ang buhay niya. Hindi niya malang na-experience na lumakad, tumalon, sumayaw. Amen? Di malang niya na-experience yun kasi since birth, di niya naiakbang yung paa niya. Amen? Talagang miserable ang buhay ang tatanggapin niya. Nakakalungkot po. Amen po ba doon? Sabi ko dito, ganun din po ang mangyayari sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga taong nakapalibot po sa ating buhay. Kung walang Peter at John na lalapit, mananalangin at magpapakilala sa kanila patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay magpapatuloy na parang lumpo na namumuhay bilang helpless. Para silang lumpo na patuloy na mag-a-ask or magbebeg
ng mercy. Para silang lumpo na namumuhay sa kahihiyan. At higit sa lahat, namumuhay na miserable ang buhay. Kaya ngayong umaga po ito po yung naisabihin po sa atin ng Panginoon. This is our challenge today, mga kapatid, in serving people. Ikaw, ako, tayong lahat po yung tinutukoy dito na Peter and John. Sabi mo sa atin mo, Peter ka. O sabihin mo naman sa kanya, ikaw si John. Diyan. Praise God. Di ba? Tayo po ito. Tayo po yung magiging Peter at John ng kanilang buhay. Tayo yung magsisilbing Peter and John ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng ating kapitbahay, ng ating kaklase. Tayo yung magsisilbing Peter and John na isinusugo ng Panginoon para magbigay sa kanila hindi lang ng material na tulong, but lalong-lalo na yung kailangan nila. Ano yun? Yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi ko dito, today, we are challenged to be like Peter and John. Amen? We are challenged to serve people, mga kapatid. Alam nyo, napakaganda nung sinabi ni Peter sa verse 6. Ano sinabi ni Peter sa verse 6? Sabi niya ron, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Amen? Ang ganda ng English version yan eh. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. Parang kanta yun. Di ba kanta yun? Kantahin mo nga yun. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alam yan? Walking and lifting and praising God. Walking and lifting and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ano ako matanda? Ganon? Ed Sheeran lang alam nyo? Ha? Ed Sheeran, Bruno Mars lang alam nyo? Ganon? Ako lang nakakaalam niya kantang yan. Grabe. Di ba? Ganda niyan eh. Di ba? Silver and gold have I none. Wala ako nito, sabi nila Peter. Amen. Ano pong matututunan natin doon sa sinabi ni Peter? Sabi ko rito, in serving people, sabi ni Peter, tignan mo kami. Tignan mo kami. Sino ba sila? Tingin nyo, nung tinignan siya nung lumpo, ano kaya nakita niya kay Peter at saka kay John? Nakita ba nila siya na naka-Amerikana? Naka-may attache case? Ha? Nakita ba niya sila Peter and John na may mga suot na alahas? Palagay niyo, ano nakita nila kay Peter and John? Sa Acts chapter 4 verse 13, makikita natin, ipinakita dito na sila Peter and John ay mga karaniwang tao lamang. Tunay na walang agaw pansin sa kanila. Alright? Sabi ko dito, mga karaniwang tao lang sila, meaning in serving people, we don't have to impress people. Okay? Hindi natin kailangan magpa-impress. Para sabihin natin, anong kailangan mo? Ako makakatulong sa'yo. Gee, gumagano-gano ka po, parang magician. Amen? In serving people, sabi ni Peter, tingnan mo kami. They're just ordinary people. They don't have to impress others. Amen? Nung sinabi niya, tingnan mo kami, gusto niya na makita ng lalaking lumpo na yun na walang ari-arian si Peter. Hindi siya mayaman. Kaya nga sabi niya, silver and gold have I none. Amen? Sabi ko rito, sabi ni Peter, wala akong pilak o ginto. Meaning, sabi ko rito, in serving people, we don't need wealth to help and serve people.
Okay? Paano na lang kung may humingi sa'yo? Wala kang talagang pera. Pero gusto mong tumulong. Big bag sabihin nun, madamot ka kasi wala kang pera. See? We don't need wealth, mga kapatid. We don't need money. We don't need material things to serve or to help people. Gaya ni Peter and John, sabi niya, wala kaming pilak at ginto. Kung ano yung meron ako, ito yung bibigay ko. Ano yung binigay niya? Panalangin. Amen. Pinanalangin niya yung lalaking lumpo. Kaya nawa sa ating pagsaserve o challenge to serve people, huwag kang mag-isip ng anong maitutulong mo, anong maibibigay mo. Ang maibibigyan mo ay panalangin para sa kanila. Kasi bukod sa material things, wala silang ibang kailangan kundi yung mga tao, sabi nga ni Joy kanina, ipakita sa kanila yung kanilang halaga. Amen? Binigyan mo sila ng Goldilocks. Pag naubos yun, maghihingi ulit yun eh. Pag naubos yung Goldilocks na yun, magiging depressed pa rin sila. Bakit? Kasi walang nagsabi sa kanilang mahalaga sila eh. Amen? Ang nakita lang nila doon sa Goldilocks na binigay mo, nahabag ka sa kanila. Because they are looking, they are begging for mercy. Hindi sila humihingi ng simpatya. See? But the moment na magpakita ka ng simpatya para ipanalangin sila, doon nila makikita, oo nga, may taong pang nagkikare sa akin. Amen? Hindi mo ba? Sabi ko rito, yan, sabi ni Peter, bukod doon sa wala akong ginto o pilak, sabi niya, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Hindi limos. Ba't ang tunay na kailangan ng lalaking yon? Amen? May iba akong ibibigay, wala naman akong pilak o ginto. Pero kung ano yung nasa akin, ito yung ibibigay ko sa iyo. Ano yung meron sila? Si Jesus. Ano sabi ng worship song natin? Paki-flash yung nga yung worship song natin kanina. Yung chorus. Ganda ng lyrics nung kinanta natin worship song eh. Ano sabi niyan? Yung ating chorus niyan. Ano pa ba ang maihandog ko? Libang sa buhay ko nang galing sa iyo. Ay, nasusunod na din niya. Sama ka ba? Ayan o. Diba? Sa mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat. Amen? We don't need wealth to serve people. Amen? Ano yung meron ka? Ang Panginoong Jesucristo, meron ka eh. Ito yung ibigay natin. Sabi ko rito, yan, in serving people, bukod dun sa kung anong meron ka, ano yung susunod dyan? Yan. We need to address the root of the problem. Huwag mo lang siyang bigyan ng kung anong gusto nila. But i-address natin kung ano ba yung dahilan. Yung ugat. Amen? Di ho ba? Tulad ng lalaking lumpo na yun, kung binigyan siya ng isang pilak ni Peter, bukas, mamamalimos pa rin yan. Kahit bigyan siya ng maraming araw-araw na pilak, mamamalimos at mamamalimos pa rin yan. Bakit? Kasi ang ugat ng pagiging beggar niya ay because he is a crippled man. Wala siyang kakayahang magtrabaho kasi hindi siya makalakad. So we have to address the root of the problem, mga kapatid. In serving people, dapat alam natin to. Amen? Hindi ho ba? Sino dito madalas nagpapacheck up sa doktor?
Walang papacheck up. Uy, magpa-check up kayo. Diba? Yung bang sumakit ulo mo? Ay, biogesic lang to. Ingat. Di ba? Mga ganun-ganun ka pa eh. Di ba? Sinidito. Ano yun? Kala mo kasi ordinaryong sakit lang ng ulo. Hanggang sa umabot na ng 1 buwan, inom ka na ng inom ng biogesic, ginawa mong vitamins, sakit pa rin ng ulo mo. Why? Bakit hindi natatanggal? Kasi yung root, kung bakit sumasakit yung ulo mo, baka may inflammation. Diba? Ganun lang po yung kasimple. Bakit kayo lagi nalang masakit ang ulo mo? Amen? Akala mo kasi ordinaryong sakit ng ulo lang. Di mo alam, meron na palang pamamaga. Amen? So, kailangan uminom ka na pala ng antibiotic para mawala yung pamamaga na yon, huminto na yung pananakit ng ulo mo. So, see? Same with this, mga kapatid. We have to address the root of the problem. Amen? Sabi ko kanina sa Genesis chapter 3, bakit nagkaroon ng karamdaman ng kamatayan, kahirapan? Because of sin. At ito yung ginawa ni Peter and John. Hindi yung problema nung pulubi na yon, hindi yung problema ng panlilimos ang inaddress ni Peter and John. Ano yung inaddress nila? Kagalingan. Para siya ay makalakad. Hindi na siya maging helpless. Amen? Sabi ko dito, kailangan malaman natin kung ano ang ugat ng pinagmumulan ng ating karamdaman. Sinabi ni Peter, wala akong ginto o pilak, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. In serving people, sabi ko dito, we need to show them what they really need. Ano nga bang kailangan talaga nila? Amen? Tama? Mamaya dyan, may nanghingi sa iyo ng limos. Binigyan mo ng 20. Naalala ko nung araw, ganun po ako eh. Okay? Nung ako po nung araw, galing po ako sa bahay ni Sister Leslie noon. Right? Nung ako po nanliligaw pa lang sa kanya. Iyo. Gabi-gabi na po, umuwi ko Nagko-commute lang po ako. Okay? Gusto ko kasi pag sumasakay ako ng jeep, nasa harapan ako ng jeep. Okay? May lumapit sa aking bata. Gusgusin, naawa ko, payat eh. Kuya, yung pambili pangkain. Hugot ako 20. May 20. Oh, kumain ka ha? Nagulat ako, tumakbo. Pagdating sa kanto, may nagkakarakros pala. Nagkakarakros oh. Sabi ko, Lord, para ako pa naging sanina pagkakasala. See? Kasi hindi ko inalam kung ano yung ugat ng problema niya. Ano yung ugat ng problema niya? Lulong na siya sa bisyo. At tinulungan ko pa siya na malulong sa bisyo. Tama po ba yan? In serving people, we need to show them what they really need. Amen? Sabi ko rito, dahil tunay hindi ang kalagayan ng bulsa, but ang magiging kalagayan ng espiritu ang pinakamahalaga. Sabi ng Lord, anong pakinabang ng tao makamtan man niya ang kayamanan ng buong daigdig kung ang kanyang espiritu naman ay magdurusa sa apoy ng impyerno. So see, kailangan i-address natin kung ano ang ugat ng problema. Amen? Sa aking pong pagtatapos, sabi ko rito, yan, nawa po makita natin na sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid, marami ang namumuhay ng parang lumpo. Marami sa komunidad natin, okay? Marahil sa inyong paaralan, sa inyong tahanan, mga kapitbahayan natin, marami po ang namumuhay na parang lumpo. They are living helpless. Amen? They are begging for mercy. Hindi man physical o yung material na awa ang kailangan nila, but mercy from the Lord. Sabi ko dito, maraming namumuhay ngayon na parang lumpo. They need hope. They need help.
They need a Savior. They need someone like you na magpapakilala sa kanila sa ating Panginoong Jesucristo. They need Peter and John. Sino yung Peter and John? Kayo, ako yun, tayong lahat po yun. Amen? Simula sa araw na to, hindi na Nanay Sari pangalan mo, Nanay Sari. Ikaw na ngayon si Juan. Si Juan. Diba? Amen? Tayo na po ito. Sabi ko rito ngayong umaga pong ito, sinasabi po sa atin ni Lord sa verse 6, rise up and walk. We have to rise up and walk. Because the community na ating ginagalawan, they need help. They need someone. Kaya kailangan natin mag-rise up and walk, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi ko rito, inuutusan tayo ng Diyos na lumabas. Umalis po sa ating mga tahanan at puntahan po natin yung mga taong nangangailangan. Yung ating mga kaibigan, yung mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, yung mga taong higit na nangangailangan. They need someone, mga kapatid. We need to rise up and walk. Let us serve people by helping them to know Jesus. Amen? Marami yung nangangailangan ng Panginoong Jesucristo. They need peace. They need comfort. Kaya lang walang taong lumalapit sa kanila. Kaya ngayong umagang ito, sabi ng Panginoon, rise up and walk. Sabi ko nito, the best service that we can give in someone's life is not from our pocket. The best service that we can give is not from our wallet. But sabi ko nito, the best service that we can give is from the grace of the Lord. Huwag ka nang mag-alungkat sa bag mo. Huwag ka nang puminta-pinta pa dyan sa bulsa mo kung ano ibibigay mo. Amen? Ang hirap kaya nun. May nanlili mo sa'yo, tapos gaganunin mo, asam ba? Asam ba rito? Amen? Pagkukunin mo ganun, 20. Sabi ko, 5 piso lang. Magsisinlaki na ngayon yan eh. Diba? May nakita ko sa FB ngayon, para may bago na yata 500 coin. Meron na ba yun? Totoo ba yun? O fake news yun? Ha? Sabi, 500 coin? Pag nahulog ko yun, 500 agad? Eh, paano yung kung halimbawa nanlilimos kang gano'n, di ba? Pag gano'n, alam ko, meron pa ako 5 piso dito eh. Pag mo ganun, 500 pala, hindi nagsisi ka pa. Di ba? Sabihin mo, uy, ako naman, pay. Nagbaliktad bigla. Again, the best service that we can give is not from our pocket, from our wallet, but from the grace of the Lord. Let us help them, mga kapatid. Let us serve people to know Jesus more. Let us help them to start up a new life with the Lord, mga kapatid. Again, sa aking pagtatapos, iiwanan ko yung sinasabi ng Panginoon, rise up and walk. This is the time for us to serve other people, mga kapatid. We are challenged to be like Peter and John. Nawaho sa ating paglabas mamaya sa bahay-sambahan ito. Unahin na ho natin yung mga kaibigan natin, mga matagal na natin hindi nakikita o nakakausap. They need help, mga kapatid. They need you. They need us. Amen? Tayo natin manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa iyong patuloy, Panginoon, na pagsusustain ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mabuting balita, Panginoon, na ipinapakita mo sa amin kung gaano kami ka-bless, Lord. Sa gitna, Panginoon, ng problema, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kakapusan, sa gitna ng karamdaman, Panginoon, we are so blessed because we have you. Lord, marami, Panginoon, sa aming paligid, na gaya ng lalaking lumpo, Panginoon,
na hindi lang, Lord, hindi lang material na bagay ang kailangan nila, but kailangan nila ng kaligtasan, O Diyos. Kaya nawa, Lord, tulungan mo ang bawat isa po sa amin. Nawa, Lord, makuha nga namin o magampanan nga namin yung challenge mo sa umagang ito, Panginoon, to serve people. Serving people, Lord, hindi lang para bigyan sila ng tulong pinansyal, but serving people to pray for them. Serving people to know you, Lord God. Serving people to help them to start up a new life with you, Lord Jesus. Lord, i-bless mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Gawin mo nga kaming Peter and John, Lord, ng kanilang buhay, O Ama. Nang sa gayon, Panginoon, sa bawat tao, Lord, na lalapitan namin, maraming tao, Lord, na tatayo, lalakad, lulundag na magpupuri sa iyo, Panginoon. Bless us, O God. Bless us, Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa mga first-timer, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ano man, Lord, yung kanilang pinagdaraanan, Panginoon, nawa, Lord, naging encouragement nga itong salita mo, itong mabuting balita mo, Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos. If they are, parehas sila, Panginoon, na namumuhay, Lord, napakiramdam nila, napaka-miserable na kanilang buhay, Panginoon, I pray, Lord, in your mighty name, Jesus, Lord, they will receive power. They will receive mercy. They will receive a healing, Panginoon, in your mighty name, Jesus, O God. Touch them, Lord. Touch them. Bless them, Panginoon. Bless them, O God. Hindi ko man sila kilala, Panginoon, o hindi ko man nakikita ngayon yung aming live streaming, Panginoon. Hindi ko man ito mababantayan, Lord, sa mga panahon, O Diyos. But kung sino man sa kanila, Lord, ang makaaabot, makakapanood ng live streaming na ito, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya, Lord Jesus, itinataas ko sila sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, matulad sila doon sa lalaking lumpo, na after nilang marinig, Panginoon, ang mabuting balita mo, they will stand up, Lord God. They will lift up, Panginoon. Sila, Panginoon, ay lulundag, O Diyos, na magpupuri at magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Ama. Lord, narito, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord Jesus. Lord, huwag ninuwahayaan, Panginoon, yung aming pagiging mananampalataya o bilang iyong alipin o bilang iyong lingkod, Lord, ay kami ay maging matulad sa isang lumpo. Isang lumpo, Lord, na hindi kayang pumunta sa lugar, Panginoon, na pinapapuntahan mo, Panginoon. Because, Lord, give us the power, Lord. Give us the wisdom, Panginoon. Give us the intentional heart, Lord Jesus, to reach people, to reach someone that they need help, Lord God. Help us, Lord. Help us, Lord Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Ama. Salamat, Lord, sa iyong mabuting balita, Panginoon. Purihin ka nga, Lord, sa umagang ito, Lord Jesus. Wala man kami, Panginoong pilak o ginto, Lord. But we are blessed for having you in our lives, Lord Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. This is our prayer, Lord. To you alone, the glory, honor, and power. In Jesus' most precious name. Amen, amen, and amen. Praise God, no? Glory to God po. At inaanyayahan ko po yung mamumuna po sa ating Lord's Supper. Praise God po. Tayo po manalangin. We praise you, O Lord. We glorify your name, O God. We thank you, O God, for the message, O God, that we have heard, O God, Lord. And Lord, thank you, O God, for making us realize, O God, the immensity, O God, of our role as your children, Panginoon. Na hindi lang dapat kami, Panginoon, nakaupo. Hindi lang kami nakikinig, Panginoon. Bagkus, Panginoon, you are challenging us to do our part, to do our share, O God, Lord. So that, O God, your sacrifices, O God, your death on the cross will not be in vain, Panginoon, Lord.
Empower us, O Lord, sa narinig namin ngayong umaga, O God, na hindi lang kami, bagkus Panginoon, ang aming community ay makakilala sa iyo, Panginoon. Na hindi lang kami, bagkus ang aming pamilya, Panginoon, ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Because for them, O God, having a relationship with you, Panginoon, that is the greatest wealth, O God, that we can offer and we can give them, Panginoon, Lord. Na hindi lang kami ang maligtas, Panginoon, bagkus Panginoon, lahat at ang buo naming sambahayan, Panginoon, ay magkakaroon ng reunion, O God, sa heaven, Panginoon, Lord. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, for your message, O God, that was imparted today, Panginoon, for making us, O God, realize, O God, sa importanteng bahagi namin, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. And Lord, as we partake these elements, O God, itong juice na ito, Panginoon, at ang tinapay na ito na nagsisimbolize, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, at na yung katawan, Panginoon, na inyo pong inialay para sa amin sa cross, O God. Hindi namin makalimutan, Panginoon, na maging katulad ni John, Panginoon, at ni Peter, Panginoon, sa kapanahunan namin, Panginoon. Nakatulad nga po, Panginoon, yung pag-aalay ng iyong buhay, Panginoon, maialay din namin ang aming buhay, O God, for the service of others, O God. Because we don't want, O God, other people, our loved ones, our friends, O God, na mapunta, Panginoon, sa fires of hell, O God. We want them, O God. We want them to be with us in heaven, O God. So we thank you, O God, Lord. We give you thanks, we give you glory, and we give you honor, O God. In the name of Jesus, amen, amen, and amen. Inanyayaan ko na po yung ating mga kapatid diyan po sa ating home church, no? Na kunin na po natin yung ating inihandang biskwit o tinapay man yan o katas na ubas at sama-sama po tayo, no? Alalahanin ang mayamang habag at pag-ibig po ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po natin magstayo. Taas po natin ang mga hostya na sumisimbolo po sa kabanal-banalang katawan po ng ating Panginoong Jesus. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin po. Praise God po. Taas po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Hesukristo. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Glory to God po. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O Amang Banal, muli o Diyos, kami sa iyo, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang gawa, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya, sa iyong pag-ibig, O Diyos, sa iyong mayamang habag, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng bagay, O Ama, itong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Happy Sunday po sa ating po lahat.
Amen. Talagang napakabuti ni Lord sa ating mga buhay. Isa lang ang gustong gawin ni Lord sa atin. Pag sinabing serve, sa English ano nga yun? Anong word yan siya? It is verb. Tama? English teacher dyan. Eh? Ibig sabihin, action. Ginagawa o gagawin. Amen? So sa ating pagkakaloob, ayun, gagawa na tayo. Action din. Ang sabi dito sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, ang involve ulit dito, sarili. Di ba? Ihandog natin yung ating sarili. Handog. Action word. Gagawin. Amen? So, bakit daw kailangan? Bakit kailangan natin bakit nga ba yung offering, bakit part siya ng service? Bakit parte siya ng pagsamba natin sa Panginoon? Natanong po ba natin yun? Mga medyo? Bakit magsimba? May offering. Ganon. So ito po ang nagpapakita na kung saan yung blessing ni Lord na binigay sa atin ay ibabalik natin sa Kanya. Amen po ba? Magiging ito ang kaparaanan natin dito sa ating iglesia na maglingkod din tayo. Through i-share natin yung mga blessing na binigay ni Lord. Bakit? Dito tayo tinawag. Sabi nga kanina, be a channel of blessing ng ating kaibigan na wala dito ngayon kasi bakante yung upuan. O, di ba? Nakatingin sa upuan. So, ibig sabihin, dito tayo tinawag ni Lord. Sabi, be a Peter and John. Anong ginawa nila? Di ba nagsalita din si Pedro? Hindi siya tumayo lang. Sige, ito na. Di ba? May action siyang ginawa. So, itong challenge ni Lord sa atin. Sa bawat gagawin natin, dapat ay magiging Pedro at Juan din tayo sa ating kaibigan, sa ating mga classmate. At hindi doon natatapos. Magiging sensitive tayo. Ano ba talagang kailangan? Amen? Ba't ba siya umiyak? So, hindi lang bigyan siya ng panyo. Tama? Sa classroom kasi pag umiyak, binibigyan ng panyo eh. Ang tinanong mo siya, bakit ba siya umiyak? So, yun kasi ang kailangan niya. Sabi nga kanina ng Panginoon, through pastor. Alamin natin, bakit siya umiyak? Kasi doon natin siya natutulungan. Hindi lang yung pagbigay mo ng panyo, ng tissue, di ba? Hindi lang doon. Kasi dapat alam natin bakit siya umiyak, yung dahilan. Bakit? Sabi nga, para ma-address po natin ang pangangailangan niya, yung totoo niyang need. So dito sa ating iglesia, nagiging party ba tayo sa need ng bawat isa? Amen. Yun. Nainitan tayo. Tuloy, last na ngayon ang bayad ng ating aircon. Palakpakan natin si Lord. Diba? Wala nang magdadala ng pamaypay. Kasi nga dalawa aircon natin. Grabe si Lord. So tayo yon. Na-address natin yung need. Action, may ginawa tayo. Amen? So ngayon, sabi nga ni Lord, hindi daw matatapos. Ang Panginoon ay patuloy tayong gagamitin. Bakit? Sabi niya, bakit po yung magbigay? Bakit ngayon mag-o-offer tayo? Bakit tayo may pledge? Bakit tayo may tithes? Sabi ni Lord, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito pala, sabi sa 1 Thessalonians 5:18. Ito pala ang gusto ni Lord sa atin gagawin natin. Amen? So sa ating pagkakaloob ngayon, ang sabi ni Lord, in everything give thanks. Ngayon yung pagkakaloob mo, pag-share mo, 10 piso man yan, 20 man yan, pasalamat mo kay Lord, salamat talaga ha. Binigyan ako ni Mama ng 100, ito yung 20. Ito Lord yung 10. Doon si Lord natutuwa sa atin. Amen? So again, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Why not? Hindi tayo pwedeng, kung si Pedro, si Juan nagawa nila yon, bakit tayo hindi sa ating iglesia mismo? Tayo ngayon ang new version ni Pedro at saka ni Juan. Tayo ngayon ang mga pinadala. Ito na ngayon yung templo ng Panginoon. Yung templo niya, simbahan niya, dito tayo. So may purpose, bakit tayo nandito? Amen?
At yun, maging sensitive tayo sa need ng bawat isa. Amen? So tayo magkaloob na. Itaas tayo tumayo. Itaas po natin yung ating mga envelope, yung ating mga offering kay Lord. Idulog po natin ito sa Kanya ng buong pagpakumbaba. Amen? Lord, sa umagang ito, Panginoon, hindi man kami, Lord, kasing lakas ni John at ni Pedro, Panginoon. Hindi man kami kasing bold, nagkaroon kami ng boldness, Panginoon, kagaya nila. But in our own special way, Panginoon, turuan mo kami, Lord, na magagawa namin, Lord, na magiging channel of blessing kami, Panginoon, sa iba, Panginoon. Sa aming mga kaibigan at sa mga tao na sa aming paligid, O God. Tulungan mo kami, Lord, na best, Panginoon, ang mai-offer namin sa iyo, O God. Hindi lamang, Lord, in terms of finances, but, Lord, above all, Panginoon, yung aming mga sarili, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magawa namin ang mga bagay, Panginoon, na inaasahan mo sa amin, O God. Gaya ni Peter, O God, at sa kanityan, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat. Itong sobrang hawak namin, Panginoon, aming tinataas sa iyo, Lord. Tanda, Lord, ng aming pagpakumbaba, Panginoon. Tanda, Lord, ng aming pag-acknowledge, Lord, ng kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Na despite, Lord, sa aming kakulangan, Panginoon, despite, Panginoon, sa aming mga kahinaan, ay patuloy mo kaming pinagpala, O God, Lord. Hindi kami, Lord, nakukulang, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat. Patuloy namin tinataas sa ito, Lord, na may pagpapasalamat, O God. I-bless mo, Lord, ang mga channel of blessing, Panginoon, na kami, Panginoon, yung blessing na binigay mo sa amin ay magiging channel of blessing din kami, Lord, para sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy mong gamitin ng pagpapala ng Iglesia, O God, through us, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Blessing upon blessing, Lord, sa aming mga resources, sa aming mga negosyo, Panginoon, sa aming mga pinagkukunang hanap buhay, O God. Kaya Lord, maraming salamat. Tinataas namin ito sa iyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magkaloob na. Ayun, bago po ako bumaba. So, sa finance po, nagpapasalamat po kami na last month na po natin ang ating dalawang aircon. Palakpakan po natin si Lord. At alam ko, patuloy tayong pagpapalain ni Lord kasi marami pang kailangan yung kanyang iglesia. Marami pang need ang dapat natin i-address. Diba? Ang ganda, wala na tayong pamaypay, hindi na tayong dala ng pamaypay kasi ayaw ni Lord nun. So ngayon, sabi nga, tapos na yung aircon natin ngayong buwan, yun po, doon tayo ginamit ni Lord. Sa ating maliit na kaparaanan, 10 piso na share natin. So wag tayo magkinawa. Susunod, iba ulit. Meron ulit gagawin si Lord. Meron ulit need. Kasi parang malabo na yung ating PowerPoint, yung ating ang tawag doon? Projector, yung ating multimedia, parang meron ulit gagamitin si Lord. So patuloy tayo, so tina-challenge tayo ni Lord, patuloy tayo mag-share ng kanyang blessings sa kanyang iglesia. Amen? Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Amen po. Challenge to serve people. To us po, Christians, na mananampalataya pong nandito sa bahay-sambahan ng Panginoon, handa na po ba tayong gawin ito? Amen! Amen po. Sabi po kanina, negative things will lead us to miserable life. Tunay po na ang kasalanan po ang nagpapahirap sa ating mga Kristiyano. Pero may kasunod pa yon. Sabi po na because of Jesus, all these things are washed away. Tunay po na sa Lord na po tayo, si Lord na po ang namumuhay sa atin. So, binago na po tayo ni Lord. Hindi na po tayo yung dating tayo. Kaya po, sabi doon, we need to serve other people daw po. Kailangan daw po natin maging Peter and John
unang-una po sa ating pamilya. Handa na po ba tayong gawin yun? Amen po. Bukod po sa pamilya, pwede rin po natin gawin ito sa ating mga kaibigan, kapitbahay po, or maging po sa mga hindi po natin kilala. Sabi po doon, kaya po ba natin maging Peter and John sa mga taong kaaway natin? Mahirap po. Ako rin po, parang hindi ko rin po kaya. Pero, kakayanin po, gagawin po, kaya po ni Lord yun. At dahil po umatin po tayo ngayong Sunday na ito, mayroon na naman po tayong bagong natutunan at yun po ay ang maging Peter and John sa buhay ng ibang tao. At dahil po dyan, dadako na po tayo sa ating announcement. Every Sunday po, meron po tayong Sunday celebration. 9 a.m. po, face-to-face po, at meron din po tayong home church. Then next po is Leaders Life Group. Ito po yung pagpapalakasan po ng mga leaders natin para po sa mga itatopic pa po na mga message po ni Lord. Ginaganap po to sa bawat bahay po ng ating mga leaders. Then, next po is Night of Prayer. Meron po tayong tatlong ginagawa bawat Friday po. Meron pong Night of Encouragement, Night of Empowerment, and Night of Praise po. Sa bawat po gabi ng Friday po, marami pong ginagawa. Meron na rin po doon na nagbibigay po ng pa-premyo, meron din po special number, meron din pong mga tinuturo po doon si Lord na nakakapagpalakas po sa atin sa nawalang lakas ng buong linggo po na yon. Then next po is discipleship po. Ginaganap po to ng, ginagawa po to, depende po sa na-assign po ng leader nyo, kung anong oras po at kung saan nyo po gaganapin. And music ministry Saturday practice po. Dito po yun sa church, 3 p.m. po. Kung sino po yung mga gusto po na mag-aral ng mga instrumento and magbalik po ng papuri sa Panginoon, pwede po tayong pumunta sa leader po ng music ministry. And ang last po is sa month of May po, ang mag-host po ay ang mga young mothers. Handa na po ba ang mga young mothers na mag-serve para sa Panginoon? Yes! With feelings po. To be announced pa po kung ano po yung pagkakasunod-sunod ng gagawin po sa every week ng Sunday po. Sabi po doon, Peter and John. Kaya po ba natin maging Peter and John na? Amen. Lahat nga po ng tinatanggap na maging Peter and John ay pumalakpak. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating pagbabalik ng papuri sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang music ministry para po sa ating praise and worship. Amen. Sinasabi po sa Exodo 12:14, ang araw na ito ay pinagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Ayun. Sa araw na ito, dapat tayong magbunyi dahil tunay ng pagiging Peter and John ay nasa sa atin na. Amen po ba? May i-share po ako sa inyo dahil nasabi kanina ng ating host na ang hirap maging Peter and John, especially sa mga taong nakagalitan natin or hindi natin nakaanuhan ng loob. Di ba po, napakahirap. Pero sinasabi po sa Mark 10:27, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Amen po ba? Kaya sabay-sabay po natin purihan ang ating Panginoon. Isa ng iyong kabutihan,
Amen. Praise God. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Taas po natin ating mga kamay, saluhin natin ang mayamang pagpapala ng Lord. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa ating lahat ng kapayapaan sa lahat ng paraan, pagkakataon na may sumaatin lahat ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God po. Tayo po lahat ay makakauwi at pagbatian bilang magkakapatid sa Panginoon.